Uy, kumusta sa lahat? Ngayon, tatalakayin natin ang tatlong uri ng pang-abay na pamaraan, pamanahon, at panlunan. Simulan na natin. Una, ang pang-abay na pamanahon. Ito ay nagsasabi kung kailan nangyari ang isang bagay. Halimbawa, maaga niyang natapos ang kanyang takdang aralin. Dito, ang maaga ay pang-abay na pamanahon dahil sinasabi nito kung kailan niya natapos ang kanyang takdang aralin. Susunod, meron tayong pang-abay na pamaraan. Ito ay nagpapaliwanag kung paano ginawa ang isang bagay. Tingnan natin ito, maganda siyang kumanta. Sa pangungusap na ito, ang maganda ay ang ating pang-abay na pamaraan dahil inilalarawan nito kung paano siya kumanta. Panghuli, pag-usapan natin ang pang-abay na panlunan. Ito ay nagsasabi kung saan nangyari ang isang bagay. Halimbawa, nagkita sila sa labas. Ang sa labas ay ang pang-abay na panlunan dahil sinasabi nito kung saan sila nagkita. Kaya ulitin natin, ang pang-abay na pamanahon ay nagsasabi kung kailan nangyari ang isang bagay, tulad ng maaga. Ang pang-abay na pamaraan ay nagpapakita kung paano ginawa ang isang bagay, tulad ng maganda. At ang pang-abay na panlunan ay nagsasabi kung saan ito nangyari, tulad ng sa labas. Tandaan, ang paggamit ng pang-abay ay makakapagdagdag ng detalye sa iyong mga pangungusap at magiging mas malinaw ang iyong pagsulat. Patuloy lang ang pagsasanay at magiging bihasa ka rin sa pagtukoy at paggamit ng pang-abay. Salamat sa panonood at huwag kalimutang pindutin ang like button kung nakatulong ito sa iyo. Hanggang sa muli!